So, try mo natin kung gano'n siya kabigat. Thumbnail? Ah! Bigat, bro! 20 kilos. Grabe! Simulan natin ang kwento sa pamamalengke na mga kakailanganin natin sa camping. Okay, magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa San Roque Supermarket. Dito yan sa Alaminos, Pangasinan. Welcome back to another episode. Kasama natin si Vancada at ang Hipon Brothers. Ang mga kaibigan nating mga anglers. So alam nyo na, pag sinabing anglers, manghuhuli ng mga isda yan sa karagatan. Akala ko pag yung anglers, yung mga makukulit sa camping. Ano yun? Pag makulit sila, di ba makukulit? Anglers ni naman! Dito mamimili kami ng mga lulutuin. Magkano ang ano niyan, te? Kilo? 130 po. May gustong tumakas. More on isda tayo kasi yung mga kasama natin is may hilig talaga sa mga isda. Binabati ko. Ay! At sige na! Wala lang, joke lang. Kanduli to? Cream Dory. Cream Dory. Yes. Aswete pala yung pangkulay, bro. So kaya pala mapula yung longganisa is dahil aswete yung gamit na pagpakulay. Yan ang longganisang hubad. Ubad pa lang, sir. Hubad pa lang kasi hindi pa siya nalalagay sa ano. Ganito pag nilagay na sa... Yan po, anong klaseng longganisa po yan? Ito yung special dito sa Alaminos, boss. Garlic, longganisa, sabi nila. Garlic longganisa. O yung iba naman sorted, sabi nila kasi nahati-hating ganyan. Doon sa atin sa Kalumpit, kilala nyo rin po yung Kalumpit longganisa sa Bulacan, di ba? Sa Bulacan doon. Ang pinagkaiba dun sa longganisa na sa Kalumpit, bilog-bilog. Ito po walang tali kasi ginagamitan nila ng toothpick. Patingin nga po ako ng toothpick. Ayan, sir. Kailangan pagkain hindi ka matitinga. Siyempre dahil kasama natin si Vancada, iba-ibang putahin na naman ang ating may experience, ang ating matitikman. Seafood sulit, bro. Ikaw bahala. Ngayon lang ako nakakita ng yellowfin tuna na ganito kalaki kasi kadalasan ng mga tuna na nakikita natin, mga yellowfin, mga ganyan, yung mga inihaw natin, di ba, bro? Bigat, bro! Ang kagandahan yan, may pagkain ka na, may sandata ka pa. Ihawin mo siya ng yung mataas sa baga, hindi malapit sa baga. Matapos ang isang oras, natapos din tayo sa pamamalengke. Okay, tuloy tayo sa biyahe. Yung mga pinamili kanina sa palengke. For security lang na meron tayong makakain dun. So ibig sabihin, backup siya. Kasi ang goal talaga, ang pinakaplano talaga is mag-catch and cook. Mula sa dagat, diretso sa kawali, wala lang tanggalan ng hasang sa kabituka. Seryoso ba yan? Seryoso yan? Oo, masarap yun. Tapos yung abdo, Anong klaseng chef to? Along the way, meron kami nakitang mahabang kawayang tulay na agad-agad chinek ni Gino. Pinuntahan niya yung dulo at tinignan kung meron bang posibleng maging spot sa susunod na camping. Bro Gino, nakapag-catch and cook ka na. Never, hindi ko pa na-try yun. Si Bro Jello, ang alam mo lang luto ibang luto ang alam mo Hindi, naalala ko, ang first ever na catch and cook ko is kasama ko yung tatay ko, bro. Sobrang bata ko pa, alam mo yun yung parang alam mo pa lang sa mundo na nag-exist ka na at alam mo yung nangyayari. So ibig sabihin, sobrang liit ko pa ng time na yun. Sumama ako sa tatay ko sa ilog, tapos namingwit sila, tapos yung mga nahuli na maliliit na makikintab ng mga isda, tapos niluto namin sa tabi ng kalsada. Yun yung naalala ko sa unang catch and cook na na-experience ko. Kasama ko yung tatay ko. Si Jello. Oh, catch and eat yung kanya. Ay, anong catch and eat? Hindi ko gets. Pagkatapos ng mahigit isang oras ay narating na namin ang Ilmari Beach Resort. Dito yan sa Agno, Pangasinan. Nung una, nagdadalawang isip kami dahil matao. Ang mukhang paalis naman na. Mahalaga na mayroong katahimikan. Sinalubong agad kami na may-ari. Yel? Yel po. Sino po? Si McLean. Hello po. Hello. Oh my God. Hindi ako At hindi na nagdalawang isip na magtanong
kung meron bang quiet time sa lugar na ito pagdating ng alas 10 ng gabi. Sagot sa amin ng may-ari, tahimik dito. Lahat naman kayong mga campers ay isa lang ang layunin. Ang lumayo sa ingay para makapagpahinga. Para makapagpahinga na maayos. Si Bro Gino, napuntahan niya na to. Nakapag-camp na rin siya dito gamit yung Bajaj na RE. At ngayon yan, dito tayo para ma-experience din natin yung ganda ng lugar. Makapagpahinga tayo na maayos. At syempre, ngayong gabi yan, matik yan na mapapanood nyo ulit si Vancada na magluluto ng mga specialties niya pagdating sa pagluluto. Dahil si Vancada ay isang chef. Pagkatapos i-park ang camper van, nag-set up na ng pamingwit ang mga anglers nating mga kaibigan. Habang ako ay nilalaro muna ang isang to. Hello! Anong pangalan mo? So sa isang bihasang anglers, nalalaman niyo po agad ang dagat kapag may isda? May nahuli. May nahuli. Walang isda. Mahirap magsalitanan, tapos susubukan nila. Kapag may huli, di may catch and cook na magaganap. Mabuyon. Oo. Pero sila talaga yan is talagang hobby nyo talaga yung pag-fishing, no? Sila naman yan may mga pinagkakabala naman sa buhay. Pero kumbaga, ito yung ano nila. Ito yung pang-divert nila sa kabisihan nila sa buhay, yung pag-fishing. Bago ang lahat, kape muna. Meron tayong mga kasabayan ngayon dito na mga nag-overland. Yung mga disiplina naman ang mga nag-overland. Tulad nga nasabi ko, iisa lang naman ang goal ng lahat. Pumunta sa dagat, mag-set up, magpahinga, at magkwentuhan ng mahina, at kung ano-ano pa. Karamihan ng mga magagandang dagat, may mga ganitong klaseng kulay ng buhangin is more on Pangasinan bro, no? Hindi lang Agno, tulad ng pinunta natin, pumunta rin tayo ng Dasol. Chef, ano ang iyong lulutuin for today? Ngayon, magagata muna tayo na tulingan. Tapos yung longganisang alaminos. Tapos yung dinner natin mamaya, Nino Liempo, tapos laksa. Wow! Matitikman ko ulit yung laksa mo. Yes. Tapos ano, grilled oyster. Patingin! Wag yung drone! Travel vlog na din! Sa mga hindi pa nakakilala, si Bro Jello Vinta, siya ay nagsisimula pa lang gumawa ng mga contents about travel. Sinisimulan niya na mag-ipon ng mga proper gears para doon sa gusto niyang gawin. Tama yung ginagawa mo bro. Dahil yung drone na yan talaga ang gagamitin mo sa mga travel vlogs na gagawin nyo. Jello Vinta, nagsimula na magluto ng tanghalian. Habang ang isang kaibigan nating angler ay tinilatis muna ang dagat. Kung meron bang isda. Pritong longganisa at saging para sa mga hindi nagkakanin. Ngayon nagigets ko na kung bakit ganun yung itsura ng longganisa ng Alaminos. Nagkakaroon ng parang skin na manipis in between ng sticks na yun ang hihiwain mo. Hindi siya sasabog. Napakasarap na tanghalian, paksiw na mayroong gata, pritong saging, tsaka longganisang Alaminos. Ako wala pa ako natutulong pero tapos na ako kumain. Kaya kailangan kong gumawa ng kabutihan para sa hapunan. So mamayang gabi, ang lulutuin daw na hapunan is laksa. Na, bubuksan na natin to. Oh my God, this is so Brett Maverick. Ako, lumaki ako marunong magbukas ng ganito dahil laking probinsya nga ako. So una na ibubuksan yun dito. Tapos ito, tatanggalin ko yung bunot bro gamit ang aking talukap mata. Wow! Talukap mata lang. Yun ang hindi nila alam bro, na akala nila parang lumaki ako ng Luzon. Pero hindi, lumaki akong may palayan sa paligid. May mga nyogan.
Oo. Grabe yung gigil, oh. Uy. Ngayon, ang challenge dito bro, is kung paano mo to bubuksan. Paano nga ba? Hindi itong talim ang gagamitin. Oo. Likod. Uy. Uy. Please like, comment, and subscribe. Yun, nakahuli din! Hindi tayo pwede sumigaw at mayroong natutulog sa tent. Oh my God! Anong isda yan? Emperor. Good size, good size. At dahil nagsimula ng sweater ng dalawa sa paghuli ng isda, wala na, ayun na silang dalawa. Balik na sila dun. Babaran na yan hanggang mamayang gabi. Willing nga daw sila mapuyat. Grabe yan. Masama ang loob ni Gino dahil siya ang pinagkudkod ng niyog. Siesta time. At ako matutulog muna kasi wala akong sapat na tulog habang umulan. Kahit masama ang loob, patuloy pa rin si Gino sa pagkudkod ng niyog. Habang ako ay kunwari nag-i-internet kahit walang signal. Matutulog na sana ako. Kaso yung kaibigan natin, nakahuli na naman ng isda. Ano naman yan bro? Check out snapper naman to. Iba yan sa kanina? Canoping yung kanina. Ano tawag nung kanina? Canoping or emperor. Emperor canoping. Iba naman to. Tuloy ang catch and cook mamaya. Bro. Kasi tuloy-tuloy na ang catching ng mga kaisdaan dito. Content din ako sa vlog. Oh. Wala pa akong content. Luto ko kasi ng luto eh. Sinisi ba yung luto? Tsaka ano? Kung sila, Boss Hips may catch and cook, Oo. tayo ay may camp and sleep. Ang ganda ng sunset. Parang sunset ng liw-liwa. Ang tawag sa liw-liwa, yung ganyang klaseng sunset, ano yun eh? Marshmallow sunset kung tawagin. Totoo? Oh. Good morning. Mars. Good morning. Kamusta ang mga tulog mga bro? Sarap. Sarap no? Dito lang ako naka-experience ng sunset na may ulan. Ang gandang combination. Kaya pa. Hindi pa kami naghahapunan. Nagluluto lang kami dito. I mean, naglalaga lang ng saging na saba para pang merienda. Ang ganda pa na ilalim. Snorkeling bukas. Ano sinabi yung kay Cap? Ilalim? Ito. Double one. Light and warm. Kinagabihan, si Van Kada nag-ready na ng lulutuin. Chef! Yup. What's for dinner? Laksa. Alam mo kung sino naka-invento niyan? Sino? Maricel. Laksa. Gino, minus points. Ba? Sakto lang. Sige, nag-iingat-ingat na ako sa mga jokes ko eh. Kasi pataas na yung respeto ulit sa akin ni Gino sa mga binibitawan kong jokes. Inamin naman niya sa akin, tsaka ramdam ko na talagang bumagsak ng negative eh. Kasi sa mga bitaw ko na jokes, medyo nababawi ko na. So ingat ako. Kinagabihan, nagluto na si Van Kada ng aming kakainin para sa hapunan. Yeah. Pero bago yon, luto na yung ating nilagang saging. Bro Gino. Saging. Favorite natin to. Nung isang araw nag-camping tayo. Inabutan kita, ayaw mo. Basta sino? Inabutan. Hindi, iba yung kinuha.
At habang nagluluto si Bankada ng kanyang laksa, si Kuya Berto, shoutout sa butiki. Si Kuya... Sasama ko to. Storbo yung butiki sa mag-voice over ko. Si Kuya Berto at si Kuya Hips ay nagsimula na rin magbabaga para sa kanilang mga iihawin. Ayan. Visit ng buto ko to. So si Chef Bankada ay magluluto ulit nung laksa na natikman ko na the last time na magkasama kami. Pero sabi niya sa akin dati, kulang pa daw. Kulang yung nilagay niya doon sa ingredients ba? Nung laksa niya. Pero para sa akin, napakasarap na yun kumpara sa mga laksa na natikman ko sa labas. Kasi never naman akong kumain ng laksa sa mamahali ng mga restaurant. Ang laksa lang na natikman ko yung mga tig 55 pesos, ganyan. Bakit may sinasabi kang mga tig-50? Parang karindi rin yung presyo, ganun. Di ba nauso sa atin dito yung Hong Kong style noodles? Di ba ang mumura niya 50 pesos, 45 pesos, meron ko ng Hong Kong style noodles. Parang same din sa laksa na mahal talaga siya na soup. Kasi parang sa... Hindi ko alam kung... Saan nag-originate ang laksa na... Yung Singaporean soup. So parang inadapt din ng Pinoy na gumawa ng... Ayoko man sabihin na laksa-laksahan, pero lasa naman laksa. Pero affordable. Kasi wala talaga akong idea kung ano yung laksa. Kaya na pa nila binabanggit. Oo, yun. Hindi ko makuha yung lasa eh. So, ang papatikimin natin si Boy first time. Bro, ikaw nga tumikim kasi alam ko naman na gusto mo to. Sa akin yung final na lasa. Yes, lasa. Kasi yung dila mo daw eh maraming Oo, kahit anong Nalalasahan. pagkain. Pagkatikim ko lang, basta ko na agad yun. yun. Kung anong meron sa mga pagkain kinakain. So, ikaw ang kailangang humusga ngayon. Bukas na natin. Yung anghang, okay na ako. Yung alat. Yung tamis, yung alat okay na rin. Yung tamis, sa ano yun eh, from coconut. Oo, sa ano na yun, di ba? Oo. Sa gata. Kasi fresh yan. At least ngayon, yung tips ko na mga binibigay sa'yo, na nakukuha mo na. Eh, salamat. Sa lagi mong tatandaan na lahat ng niluluto mo, dapat sinasama mo yun ng pagmamahal. Kasi kapag nagluto ka na may pagmamahal, lahat ng mga kakain ng pagkain na niluto mo, Magiging masarap. hindi, Ano? mamahalin ka rin nila. At ayan na nga, nakahain na ang napakasarap na hapunan. Kaya hindi namin pinalagpas to na ipatikim namin sa may-ari ng resort na si Bismiel. Singaporean soup. Ang sarap na, oh. Para tayo na sa restaurant. So titikman na natin yung isdang nahuli nila kanina sa pamimingwit. Ano nga mga bro yung nahuli nating isda? Nahuli na lang isda, hindi ko nahuli. Nahuli na lang isda. Emperor fish at saka checkered snapper. So ito check it. Itong mga isdang to, ngayon ko lang to natikman. Ito po kanok. Ito po kanok. Pakilipat. Pat-stop mo muna. Sarap. Malinamnam bro. Ibang linamnam ng sobrang sarap. Stop mo muna. Emperor fish. Emperor. Canoping. Ayan. Ayan, ito yan. Emperor fish. Ito lang. Alam Adi, huwag natin sausaw. Hindi yan marunong. Ako para naman sa pangulan mo. Masarap siya. Pero mas malinamnam to. No? Kasi ito ay halos maya-maya tawag niya. Hating gabi na at oras na para magpahinga. Oras na para matulog kasi ako na lang ang natitirang gising. Lamig pa ng panahon. Grabe, kasi nanonood. Dito tayo nga matutulog sa loob ng camper van ni Van Kada. So sabi niya gusto ko ma-experience mo yung camper van ko matulog. Tsaka mas gusto niya matulog sa labas para sabi niya para may iba naman. Sabi niya welcome dito sa loob ng camper van ni Van Kada. Ang laki. Grabe.
Lamig ng lugar to. Testing muna natin yung haba ng camera. Wala. Ang luwag. Ang sarap. Para mas ramdamin yung lamig. Para ako nasa hotel. Good night. Saan yung switch? Ilaw. Bye. Sarap ng tulog. Bro, salamat sa pa-experience ha. Oo, bro. Anytime. Sa susunod, ikaw naman ang isisiksik ko doon kay Watod. Second day natin dito sa Ilmare Beach. Gumising tayo sa napakasarap na lugar, napakasarap na klima. Nag-enjoy talaga ako. Sobrang nakapagpahinga ako ng maayos. Pangarap ko talaga yung ganyan. Yung kahit malabo nang makatulog ako ng 8 hours ngayon. Tsaka syempre sa edad kong to. Malabo na. Ako masaya na ako na may 4 na oras akong tulog eh. Tsaka yun nga yung sabi ko nga, napaka-workaholic ko. Hindi ako yung tao na hindi mo ako mapapaupo sa isang lugar na walang ginagawa. Sabihin natin yung pinakamahabang minuto na kaya kong iupo na wala akong ginagawa. Siguro mahaba na yung 15 minutes. Maghahanap na naman ako ng bubuting tingin ko. Kailangan meron akong pinagkakabalan nyo. Alam nyo kung bakit? Dito. Yung ano ko, isipan ko dapat hindi siya natetenga. Kasi kapag natetenga yung isipan ko, pumapasok man naman yung pag-overthink ko tulad ng dati at hindi ako nagiging okay. Kung babalikan natin lahat at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ako nagbo-vlog, nagsimula ako dahil gusto ko nang maging healthy yung aking mental health kasi hindi ako okay nung nagsimula ako ng vlog at ang vlogging naging daan o way para dun sa paggaling ng aking mental health. Ang swerte ko lang na lahat ng mga kasama ko dito lahat yun nakasurvive at ipinanalo ang laban namin lahat sa isipan. Kaya kami nagkakasundong lahat. Would you give anything